yung mga impormasyon na yan, parang medyo misleading, no? Ito ho ay normally, yung gateway, payment gateway po yung sinasabi ko na natuklasan namin na potentially ito ho ang tinamaan. Ito ho ay isang third party. Hindi ho ito datos ni NBI per se, no? Kasi nagbabayad ho tayo sa payment gateway, hindi naman ho financial institution ng NBI para magkaroon ng ganitong klaseng datos, no? Ito ay pag nag-apply kayo, may pangalan kayo, may address kayo, and posible siguro may contact number doon, yun lang ho ang information doon. Ay ito yung mga nag-a-apply ng NBI clearance. Pag-uusapan po natin ito pong naganap, sir, na hacking incident dyan po sa NBI. Kailan ho nagsimula ito at kailan nyo po na-discover ito, Yusek? Yung CICC ho ay na-inform about this hindi hacking, no? We call it na-compromise ang kanyang system kasi allegedly may nakuhang mga data. And alam niyo ho, galing din ho tayo dati din sa National Bureau of Investigation, no? Ang pagkakaalam namin at hanggang ngayon, iisa lang ho ang policy ng NBI. Naka-offline ho ang database nila. Kaya parang mahirap paniwalaan na yung database nila ng mga criminal records ng lahat ng tao dito sa Pilipinas, pwedeng nakawin, no? Wala ho atang nangyaring ganon dahil ito ho ay isang offline system. Ang nakita ho ay yung payment gateway ng NBI, yung mga nag-a-apply ng NBI clearance. Ito ay isang sistema ng third party. Ito po yung tinamaan. Ito ay pag kayo nagbabayad para mag-request ng NBI clearance, yun ho ang nakunan ng datos. Opo. Yusek, natukoy ba kung sino ang nasa likod nito? Well, at this point kasi si NBI mismo nag-iimbestiga niya, no? Together with the Cybersecurity Bureau ng DICT. Kasi this is possible, no? Hindi natin sinasabi na nangyari. Possible breach ng kanyang system ay dinidetermine pa nila. Kasi yung nag-report ito online sa kanilang social media platform ay isang grupo yun na wala ring ginagawa kundi mag-scan ng dark web para sa mga potential na balita ng hacking. Pero as to the incident, kung totoong nangyari o hindi, hindi rin ho nila biniberipika. So, second-hand information po yung na-publish nila. At na marami nagsasabi, according sa kanilang mga followers, nakapag-download sila. Ngunit ang aming ahensya, wala po kami na-download na kahit anong datos. So, inaaral pa. Ano ba? Sino ba talaga ang source nitong information na ito? Hindi ho ba, Yusek, madalas kapag may mga ganitong insidente, minsan yung nasa loob, lalo na yung mga gumagamit ng mga computer, lalo na dito sa NBI, yung nabibiktima, baka may mga naklik. Yan yung always yung pinapaalala nga, di ba, ng cybercrime group na dapat mag-ingat sa pagkiklik ng kahit na anumang link doon sa inyong mga computer o kung anumang ina-access ninyo, baka ma-hack. Possible ganun po nangyari, Yusek, na nagkaroon ng ganitong insidente? Alam niyo, there is lahat ho ay possible, no? Pero yung pinag-uusapan natin na datos, no, ng criminal records, ito ho ay halimbawa sa isang opisina, sa isang unit, no, isang computer lang ho ang pinanggagalingan nito. Ito ho hindi pwede kopyahin. Ang nangyayari dito sa sistema, ito ay piniprint out lang mismo ng unit na yon. Hindi sila pwede mag-input, hindi sila pwede magkopya, pwede na lang mag-print. So, sa aking opinion, ito ho ay imposibleng ma-breach na system kasi on-prem lang siya kung tawagin natin, no?
yan ho ay nakatago sa loob ng kaingat-ingatan ng NBI yan sa kanilang data center. Hindi ho nilalabas yan sa publiko. That is only for printing purposes. Kung yung mga personal, sabihin natin personal devices o personal computers, itong mga agents natin o mga ibang empleyado ng NBI, ang pwede lang ho magkaroon sila mga screenshots, no? Or other transactions sila pag nag-iimbestiga sila, pero yung criminal records ho hindi ho naisa publiko po ito. Ito ay isang closely guarded data ng NBI. Yan ho ang kaya kong i-assure sa inyo. Opo, opo. Yusek, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nasa 3.6 gigabyte o katumbas po ng 45 million na datos mula 2016 hanggang 2024 ang umano'y nahack sa system nga ng National Bureau of Investigation. Ano yung magiging implikasyon nito, Yusek, dito sa milyon-milyon na mga datos? Kung sabihin na ho natin na totoo itong content na ito, malaki hong mukhang insider job yan, no? Pero yung kukopihin mo yung data doon, I think mas malaki pa din dapat, no? Kasi alam nyo kung gaano kalaki ang isang 1 gigabyte nasa isang thumb drive lang yan no? So madali hong mag-produce ng kung ano-anong mga data na maski lagay mo video files sa isang video dumadaan na 1 gig na yung isang movie natin So yan ang comparison ng data natin. Pero kung yan ay sabihin natin totoo at natuklasan natin na isang inside job, hindi ho hacking yan. Ito ay internal threat. Dapat pong talagang paigtingin ng independent investigation ito. Opo, Yusek, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, may mga nagsasabi na kapag daw nakapag-apply o nakapag-file ng kanilang mga impormasyon sa NBI between 2016 hanggang 2024 ay dapat mag-change ng number. Anong masasabi mo dyan, Yusek? Ano pong number ang i-change? Yung cellphone numbers daw nila, parang ganon. Hindi ho. Kaya nga yung mga impormasyon na yan, parang medyo misleading, no? Ito ho ay normally yung payment gateway po yung sinasabi ko. Natuklasan namin na potentially ito ho ang tinamaan. Ito ho ay isang third party. Hindi ho ito datos ni NBI per se, no? Kasi nagbabayad ho tayo sa payment gateway. Hindi naman ho financial institution ng NBI para magkaroon ng ganitong klaseng datos, no? Ito ay pag nag-apply kayo, may pangalan kayo, may address kayo, and posible siguro may contact number doon, yun lang ho ang information doon. Ay ito yung mga nag-a-apply ng NBI clearance. Yusek, magandang umaga po, si Admar po ito. Siguro paalala... Good morning. Opo, good morning po. Siguro paalala natin sa ating mga kababayan kung totoo man ito, pero marami ng, kumbaga, paano i-handle ng isang user kung na-expose man yung kanyang numero o yung kanyang mga contacts, no? Sa iba't ibang mga platform. Kasi ngayon, lalo na ngayon, digital age na po tayo. Ano po yung mainam na gawin ng isang user o individual po para hindi po siya mabiktima? Lalo na may biglang magte-text po sa kanya. Ano po yung laging tatandaan po nito, ASEC, no? Kahit na mag-leak or mag-leak yung kanyang mga information po? Kung sa personal information naman, na-expose tayo, no, in so many ways, dapat ho not necessarily palitan natin. Kung hindi, alamin natin na kung saan nanggagaling yung mga messages. Huwag tayo basta-basta sasagot sa mga hindi natin kakilala, no? Importante po yan. Lalong-lalo na, no? May parating na naman tayo na bagong celebration itong February 14 natin and the Chinese New Year. Maraming mag-a-attempt na mambiktima sa atin. So, we must be very discerning kung sino yung kachat natin. Kung may tumawag o kaya may magte-text na hindi nyo kakilala, lalo na kung ang message, no? Any message for that matter na may link,
ito ho ay burahin nyo na agad. Huwag kayong magiging biktima sa mga patibong ng mga scammer. Kasi ang pwede lang tumarget sa inyo, mga scammer talaga eh. Para engganyohin kayo, mag-engage sa kanila, makipag-communicate para nakawin ang more information about you at dapat ang target nila biktimahin kayo para makuna kayo ng pera. Opo. So, dapat be very discerning. Huwag tatanggap ng calls or messages sa hindi kakilala. Opo, pero ang problema din po ngayon, Yusek, marami na rin pong pamamaraan na kahit hindi na gumamit ng SIM card, nakakapag-text itong mga scammer na ito at nabanggit din minsan ng DILG Secretary na hindi po naging epektibo na itong SIM registration dahil nga po kahit hindi na gumagamit ng SIM card itong mga scammer at meron niyang nahuli po, inireport niyo rin po itong ng CICC, yung isang Malaysian national po na merong fake cell tower na nakumpiska at parang distributor ata ito, Yusek. Ano pong komento niyo dito sa naging opinion ng DILG na hindi na nagiging epektibo itong SIM Registration Act po? I think there is a misconception, no? Because the SIM card registration law pertains to yung safe use ng ating mga SIM cards, no? So, of course, dahil na-plug natin ang isang pamamaraan ng mga scammer, no? Naghanap sila ng ibang technology na pwede nilang gamitin. Ito ho ay tulad dito na huli natin, ito ho yung tinatawag na IMSI catcher. Ito ho ay parang man in the middle, o yung isang device na pwede siyang mag-mimic ng isang cell tower. So akala mo, dadaan doon ang message mo sa regular channels, yun pala hindi na. Ito ho ay nagbo-broadcast ng messages na pwede lang pekehin. Opo. Dito po sa mga, kasi parang distributor ata itong nahuli po ninyo. Gaano kalaki itong impact, sir? And nakikita nyo po ba na nagiging talamak na itong pagbebenta ng mga ganito? Kasi sa panayam din namin sa DICT kagabi, nasa kalahating milyon lang po pala yung halaga nito. And iba't iba po yung maaring gamit nito maliban sa pang-scam. Malapit na rin po yung halalan. Pwede rin itong gamitin na pang text blast. Ito ho kasi ay makabagong technology, no? Nitong mga nakaraan na buwan, talaga naghahanap tayo ng ito ay reklamo ng taong bayan na even yung telcos, sabi nila wala sa network namin yan yung mga ganyan devices. At ay napepeke yung aming connectivity. So pinag-igting namin na hanapin talaga ito. Na-discover namin na meron pala mas advanced na technology. Mobile na ito. Hindi ho tulad ng mga malalaking tower na malalaking equipment at yung ibang pang-intercept, kumbaga, no? Ito ho ay nakitaan natin na nag-advance sila ng kanilang technology para maging mas mura at maging mas mobile. At importante dito na natumbok natin sino yung nagbebenta. At itong taong ito, isang foreign national, ilabas-pasok ng Pilipinas. At potentially, marami kami nakita na naging customer niya dito mismo sa Pilipinas. Kaya nga, mas istigan na ating kapulisan ito, sino itong mga naging kadil niya. At most likely, ito yung mga nag-ooperate itong mga IMSI catcher sa ating bansa. Opo, and ito po ba ay napansin nyo rin na nagiging madaling available lang sa online or meron na po kayong ugnayan sa mga online shopping ba or kung saan ito nakikita na i-take down na ito dahil hindi rin ito pinahihintulutan ng NTC? Isa hong vulnerability sa atin, yung mga marketplace na yan na bintang, ay sasabi sila na kasi itong produkto na ito are both regulated or illegal, a legal device.
regulated siya kasi ang pwede lang dapat mag-possess niyan at gumamit ay ang ating mga telecom companies, no? Tulad niyan, pag nagkaroon ng kalamidad, kailangan nila magtayo ng instant na cell tower, di ba? So, yan ho ang mga purposes niyan. Pero kung ikaw ay hindi telco company, illegal ho na kapag mag-possess ka ng ganitong device. Dahil unang-una, wala kang license. Pangalawa, pwedeng ma-abuse ang paggamit ito. Tulad ng ginagawa ng mga scammers ngayon. And yung hindi na po ba kaya ito na mapigilan din ng mga telcos na hindi makapasok sa kanilang system? Kasi nga po, ang challenging dito, mismo na sa kanilang mga official na mga numbers, no, kung saan sila nagbibigay din ng mga advisory sa kanilang mga subscribers, doon na po mapasok itong mga text na ito. Kung yan ho ay tulad yan, it's an emergency equipment. It was never meant to be a fixed infrastructure kung tawagin, no? So, nade-detect na lang nila na biglang bumababa ang signal nila sa isang area. So, ibig sabihin may interference, no? Or may umaagaw sa bandwidth nila, sa kanilang frequency. Yun lang ho ang kaya nilang i-detect. Pero sabihin natin na biglang nag-open, makikita mo agad at kung nasaan. Hindi po ganun ang kanilang detection, no? Siguro naghahanap din sila ng paraan paano ma-detecto na real time at ma-pinpoint nilang exact location. Ngayon, kung gusto nilang iharang, they have to identify itong proseso. Kailangan mo makita ang machine ID at i-block ito. So, palibasa, again, bagong technology ito, no? Wala hong device ID ito na naka-register sa kanilang mga cybersecurity systems. Kaya mano-mano hong ginagawa nila yan. Pag meron silang deficiency ng signal sa isang area, saka lang nila tutumbukin yon kung nasaan yun at ibablock nila. Opo. Last topic na lang po, sir. Meron pong nahuli rin yung NBI dito doon sa sinasabing ginagamit daw sa pang-espiya. Naikonsulta na rin po ba ito sa inyo? Ma-check yung mga gamit kung gaano ba ka-sophisticated ito at ano ba talaga yung purpose nito at kakayanan na banta po sa ating bansa? Yan po ay hawak ngayon ng AFP at ng NBI, no? Hindi pa ho kami isa na sinasama o kinukonsulta. Baka meron silang ginagawang assessment pa bago nila ipasa sa amin. Unlike itong nahuli nating nagdi-distribute o nagbebenta, ilang buwan na ho namin siyang tinitiktikan together with the ACG at ng BI kasi kailangan natin matumbok yung supplier at ma-break yung supply chain ng mga illegal devices. Panghuli na lang po, talaga Yusek, kasi nabanggit nyo kanina yung mga aktibidad sa Pebrero o nauuso mula pa noon itong love scam. Baka marami na naman pong mga biktima po. Yusek, ano po yung mga dapat tandaan? Ano bang modus ng mga scammer na ito, itong tinaguriang love scam? Ako, yan ho ay actually annual nating challenge, no? Kasi marami ho tayo. Alam nyo, ang Pilipino, pag may nalalapit na magagandang selebrasyon o okasyon, talagang binibigay natin ang todo-todo, no? So we address this is we celebrate it, no? At gusto natin kasama natin mga mahal natin sa buhay, pamilya, yung jowa natin. Kung wala kang jowa, maghahanap kang jowa. Lalo na ngayon, medyo malamig ang panahon. Gusto natin may kayakap at may magpapaano ng ating puso. Marami ho tayo nabibiktima. Lalong-lalo na mga members ng Lonely Hearts Club o yung mga single natin. Sila ho ang normal na target nitong mga scam na to. At kung kayo ho ay makakatanggap, bigla-bigla lang, no? Ng mga messages, nagsasabi, pinupuri ka, no? O talagang pinatataba ang puso niya, mag-ingat po kayo. At kung ang inyong chat o usapan pupunta sa kaperahan, ay
i-block nyo na ho dahil mataas ang probability ito ho ay isang patibong ng mga scammer. Iwasan po natin makipag-chat sa mga hindi natin kakilala, lalo na sa nalalapit na mga selebrasyon dahil tayo ho ay kukunan lang nito ng pera, bibiktamihin na pati yung profile natin ay nanakawin. Yusek, huli na lang mula po sa akin, sapat pa ho ba yung budget natin, pondo, sa mga ahensyang nakatutok dito sa paglaban sa cyber? Ay, yung si President Bongbong, no, after deliberation sa mga realignment ng mga budget, ay nag-release ng mga additional funds sa ating mga kapulisan at sa amin ho, sa CICC, para ma-address itong mga problemang ganito. So I think we are in the right direction for this year kasi nabigyan tayo ng importansya. Right. Yusek, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Sa ulitin po. Anytime po, anytime. Ayan po. Maraming salamat, Yusek Alexander Ramos, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordination Center.